Nabalitaan kasi namin na si Bornok ay nasa ospital, kaya pinuntahan ko siya dito sa Batangas. Gusto na nga namin umuwi. Gusto niya na umuwi. Anong desisyon mo? Papatubuhan si nanay? Kailangan niya magising. Kailangan niya magising. So ibig sabihin, isang buwan na siyang hindi nagising? Oo. Oh, Bornok, sana makatulong to sa'yo. Oh, bilangin mo. 1, 2. Kumusta ka na? Ayos lang ako, sir. Ha? Ayos lang. Ano nangyari sa'yo? Hospital si mama, na-stroke ko. Upo ka dito. Okay lang mag-usap tayo? Dito. Upo tayo rito. Upo ka. Kaya na pa kayo dito? May isang buwan na ho kami dito. Pwede pa tanggalin face mask? Ayan. Isang buwan na kayo? Ngayon mga kababayan, no? Nabalitaan kasi namin na si Bornok ay nasa ospital, kaya pinuntahan ko siya dito sa Batangas. Anong ospital to, bro? Regional Batangas po. Hospital ng Regional Batangas? Isang buwan na kayo rito? Oo. Okay. Nag-aalala ako, akala ko na paano ka na. Sabi ni Ate Mary, nandito ka daw. Tagal na kita hinahanap eh. Hindi ka na bumalik doon. Nagbantay ako sa mama ko, kaya... Ano ba nangyari sa mama mo? Okay naman ho siya nung una, tapos bigla ho na-atake yung ng stroke. Sino bantay sa mama mo? Ako po. Ikaw lang? So okay lang iwanan mo saglit? Oo. Baka ma-disqualified tayo rito. Doon na lang tayo mag-video sa sasakyan. Hindi naman. Hindi. Delikado. Pinagtitinginan ako dito. Okay lang, nandiyan yung sasakyan eh. So mga kababayan, doon tayo sa sasakyan. Tara. Tara, dito tayo. Yan mga kababayan. Dito kami magpapatuloy ng pag-uusap ni Bornok. Kasi, ayaw kong magkaroon ng violation sa sa hospital. Siyempre bawal ang doon. Bornok, dikit ko lang to sa'yo ha. Okay po. Kumusta naman ang buhay? Masaya na malungkot. Masaya na malungkot. Pahiyan. Kailang yan. Bali, nabalitaan ko kasi na nasa ospital ka daw. Opo. Kaya sabi ko, try kong hanapin ka. Buti na lang may number pang natitira sa'yo. Opo. So, ano ba nangyari sa nanay mo? Bakit nasa ospital? Nagbigla ako nag-collapse sa bahay. Malakas naman siya nung una. Nung pagkapasok niya sa bahay, bigla ako nag-collapse. Hindi ako magising. Kasi dinala ko namin sa ospital. Kaya nga po, sabi ko daw ng doktor na-stroke daw po, kailangan tubuan. Kailangan tubuan. So ngayon, nakakausap na siya? Hindi pa rin ho. Hindi pa? Gising po siya pero hindi pa rin makakausap po. Ilang buwan na kayo dyan? Ilang tagal na kayo? May isang buwan, lampas ng isang buwan, mga isang buwan kalahati. Isang buwan kalahati na kayo dyan? Opo. Ikaw lagi nagbabantay? Opo. Wala akong kapalitan wala akong gustong pumalit sa akin dyan. Bakit? Asan mga kapatid mo? Wala man akong kapatid. Ay, o nga pala, mag-isang anak ka lang pala. Oo. So, paano yun? Di ba, saan ba kayo galing noon nung umalis ka sa akin? Di ba, saan yung pupuntahan nyo? San Pablo po. Nagtrabaho ako doon kasi hindi po pwede na malayo po ako sa magulang ko kasi may sakit na ang mama ko kaya kailangan ko magbantay. So, anong trabaho ng pasukan mo nung umalis ka sa akin? Construction po. Nag-construction ka. Ngayon mga kababayan, sa mga bago pa lang sa aking channel, siya po si Bornok na humingi sa atin ng tulong noon. Nasa Cavite ako. Humingi siya ng tulong na nagugutom siya kasi siya yung nag-apply ng trabaho sa Kamaynilahan. Pero medyo na-discriminate siya dahil maitim siya noon dahil daw sa itsura niya. Kaya hindi siya natatanggap. At dumating yung time na ubos na yung pera niya sa pag-a-apply at nagkataon na nakita niya si Daddy Frankie at kilala niya ang Team Daddy Frankie, kaya humingi siya ng tulong nung time na yon. At pinakain natin siya kasi gutom na siya hanggang sa nagkaigihan kami
nagtrabaho na rin siya sa aking company. Pero dahil sa nangyari sa kanyang ina na may sakit, napilitan pa rin siyang umalis at nagtrabaho na lang malapit sa kanilang bahay. At ngayon, nabalitaan ko mga kababayan na nasa ospital ang kanyang nanay kaya pinuntahan ko siya. So ano na lagay ng nanay mo? Siyempre isang buwan na kayo. Anong sabi ng doktor? Sabi daw po, itutubuhan daw po sa liig tapos dito sa tagiliran. Para yung sa tagiliran niya po, para daw po makakain siya. Tapos dito po, para makahinga daw po siya sa lalamunan. Pero hindi mo nakakausap? Hindi po. Ano lang, gumagalaw lang yung ulo niya tsaka yung paa. Pero hindi talagang, wala talagang ano. Saan ang tatay mo naman? Stepfather ko nandun lang ako sa San Pablo. Ayaw ko magbantay dyan. Bakit ayaw? Hindi ko alam. Tapos hindi rin ako sila nagpapadala sa amin. Paano yung perang budget mo? Padala lang ako ng mga aking pinsan. Minsan pag wala makain. Hindi ka, walang makain? Walang nagpapadala masyado? Sinong huling nagpadala sa'yo? Yung pinsan ko pong galing Bacolod do. Kano na ang pinadala niya? 1,000 ho. Isang buwan ka na dyan, magkakahirap. May inipon pa naman po. May ipon ka. Meron pa naman po. Kaya pa. Gusto na nga namin umuwi. Gusto niya na umuwi. Anong desisyon mo? Papatubuhan si nanay? Wala akong magagawa. Kailangan niya talaga. Kailangan niya magising. Kailangan niya magising. So, ibig sabihin, isang buwan na siyang hindi nagising? Oo. Kaya mo yan. Pagsubok lang sa'yo yan. Basta gawin mo lang lahat para sa nanay mo. Bakit naman hindi pupunta yung stepfather mo para palitan man lang kayo? May nag-aalaga po ng baka. Wala akong mag-aalaga ng baka. Ibenta muna yung baka para mayroong panggastos. Hindi naman ko sa kanya yun. Nakikialaga lang ho. Nakikialaga lang. Buti wala masyadong gastusin dyan, Oo, pagkain ko lang ho, tsaka mga diaper po ni mama. Yun ang binibili mo, yung diaper. Oo. Sa gamot na minsan-minsan lang ako bibili sa labas. Pagka wala. Opo. Pero medyo mabigat, no? Isang buwan kalahati na kamo. Mabigat po, sobra. Pagod. Puyat, Pagod. no? Tapos wala ka pang kapalitan. Pakahirap ng kalagayan. Pero alam mo, pagsubok lang sa'yo yan. Basta laban mo lang, no? Huwag kang susuko. Opo. Pagkahirap ng kalagayan mga kababayan kasi mag-isang anak lang si Bornok. Napakasipag na bata ito mga kababayan nung nandun siya sa akin. Wala akong masabi sa kanyang performance, sa kanyang trabaho. Kaya lang gaya ng sinabi niya, may sakit ang kanyang nanay, kailangan niyang bantayan, kaya mas pinili niya na magtrabaho malapit sa bahay. Nagpaalam naman sa akin mga kababayan, maganda naman ang usapan namin. Kaya lang, yun, kailangan talaga niyang magbantay sa nanay niya. Kaya, yun, at eto, bigyan kita ng kaunting tulong. Kuha ko pera dito. Bornok, sana makatulong to sa'yo. Pambili-bili mo ng pagkain. Tsaka kung ano yung mga kailangan mo. Sana makabalik pa ako dito, no? Opo, sir. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5,000. Sir, maraming salamat po. Yan naman ka na big five feeling ko lang eh. Gusto ko naman po bumalik ko sa inyo, kaso lang hindi ko talaga maiwan yung mama ko.
Basta ano lang, lakasan mo lang ang loob mo, Bornok. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, pagsubok lang ni God sa atin yan, no? At yun, pagpasensyaan mo na kung wala kang kapalitan kasi mag-isa ka lang talaga, pero napakalaking biyaya ni God sa iyo yan kasi hindi mo sinusukuan ang iyong nanay, no? Gawin mo lang lahat ng mga kaya mo, okay? Yes, sir. Marami salamat po sa laking bagay na tinulong niyo sa akin, sir. Matapos ko lang lahat ng problema ko, sir, babalik ko sa inyo. Tapusin mo lang yung problema mo pagka okay na, maluwag ka na, anytime, open naman yung company para sa iyo. Sana, sir, pag bumalik ko ako sa inyo, sana tanggapin niyo rin ho ako, sir. Oo, tatanggapin kita. Ikaw pa napakasipag mong tao. Tama naman yung desisyon mo kasi medyo malayo Maynila hanggang dito. Opo. Tama yung desisyon mo na wag mo munang iwanan yung nanay mo hanggat hindi maging maayos ang lahat. Opo. Basta laban lang. Tsaka, sir, hindi ko akalain na pupuntahan niyo po ako dito. Kahit sa sobrang layo kong ari at hindi niyo alam kung nasaan ho ako, nakita niyo pa rin ho ako dito. Nakuha ko kasi yung yung number, hiningi namin ng number mo doon sa pinsan mo. Kaya yun, salamat. Akala ko nga hindi na kita makita uuwi na sana kami. Buti na hanap namin yung pinsan mo. Nagulat rin niyo ho ako, ba't tumawag ho kayo? Nabusisan mo ko. Opo. Naka-phone book ba yung number ko? Hindi man po. Naka-save? I-save mo yung number ko, ha? Opo. Tsaka kung sakaling magpapalit ka ng number or what, magme-message ka sa akin. Opo, sir. Opo. Kasi nangyayari, minsan nagpapalit kayo ng number, hindi na ako makakontak. Opo. Sir, thank you talaga, sir. Laking bagay sa akin na rin, sir. Maliit na bagay lang yan, basta ang masasabi ko lang, huwag kang magbago, pagpatuloy mo lang yung maging mabuting anak, maging mabuting tao. Buti hindi ka pa nag-asawa. Hindi po pwede, sir. Wala akong mag-aalaga sa mga ko. Gaano ka nakatagal umalis sa akin? Siguro may 1 taon na ba? wala pa po, sir. Wala pa. Oo. Nihintay kita kasi sabi mo noon babalik ka. Po. Lumalala ang kondisyon ng mama ko po, kaya hindi ko agad ako makain. Gusto ko rin man ho bumalik sa inyo, hindi ko magawa-gawa ng problema ko sa amin. Sige lang. Sa laban lang, ingatan mo yung pera, ha? Opo, sir. Maraming salamat po. Nagpapasalamat din ako, sir. Kahit sobrang layo ko dito, napupuntahan niyo ako. Balang araw, sir, babalik ko rin ako sa inyo at tatrabaho ako na maigi ako sa inyo. At Sige lang. Laban lang. Huwag mong dibdibin yung mga problema mo. Lahat ng problema na ibinibigay ni God, kaya nating lutasin yan. May kalutasan. Hindi ibibigay ni God sa'yo yan kung hindi mo kaya. No? Sa magpatuloy ka lang. Lagi ka lang magpipray kay God. No? Basta pagka okay na, balik ka sa akin. Anytime. salamat talaga, sir. Sobrang bait niyo po sa akin. Hindi ko po i-expect kung ganun pong mangyayari po, sir. Ganun talaga, alam mo, wag mong iisipin na pinapahirapan ko or what. Maaaring inilalagay ka lang ni God sa mga mahirap na sitwasyon ngayon para pag binigay niya yung dumating na yung para sa'yo ay magiging matatag ka na. No? Ganun talaga. Para sa magulang natin. Diyan ako sumasaludo sa iyo eh. Alam mo, napakaraming mga viewers natin, mga kababayan natin na humahanga sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo sa iyong magulang. Kaya yun din yung dahilan kung bakit ako nandito ulit, kung bakit
kita hinanap ulit nung nalaman ko nasa ospital ang nanay mo para makapag-abot lang kahit konti. Sa message ka lang pag may problema, ha? Opo, sir. Maraming salamat talaga, sir. Malaki yung bagay na tinulong niyo sa akin. Kahit sa sobrang layo kong hariyo, nahanap niyo pa rin ako. Tsaka napakabuti niyo sa akin. Hindi ko na-expect kung nangyari ko nito. Sige lang, ganun lang yan, maliit na bagay. Gusto ko rin bumalik ko sa inyo para makaipon ako sa inyo. Maganda ang trabaho ko doon, maganda ang binigay niyo sa akin oportunidad po. Kaso po hindi ko na maiwan yung aking magulang. Okay lang. Basta nandito lang kami. No? Mag-text-text lang tayo, ah? Opo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Marami pang ano dyan eh. Marami pa dyan mga tao na mas malalaki ang problema. Although alam ko malaking problema ang kinakaharap mo ngayon. Pero sabi nga nila, kung napapagod ka or nahihirapan ka na, tumingin ka sa paligid mo. Mayroon pang mas mahirap ang pinagdadaanan. Maswerte ka pa kasi maayos yung lakad mo, may mata, nakakain, walang sakit. Marami dyan, hindi makalakad, walang paa, pero mabigat din ang pinagdadaanan. Kaya lahat ng tao, may kanya-kanya tayong suliranin sa buhay. No? Opo, sir. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, eto si Bornok na pinuntahan natin dito sa Provincial Hospital ng Batangas. From ano po kami, Makati. Kaya ayun, sa mga kababayan natin naghahanap or lagi nagtatanong kay Bornok, ito po siya, ito po ang kalagayan niya. At sabi niya nasa 1.5 months na sila rito sa ospital. So sa mga kababayan natin, baka may mabubuting kalooban dyan para mapag-abot din ng kaunting tulong para kay Bornok. Pwede kang manawagan sa mga kababayan natin, maraming nagmamahal sa'yo. Baka may makatulong sa'yo. Sa lahat po ng followers po ni Daddy Frankie, maraming salamat po dahil tinulungan niyo ako nung una po. Sana po, nito po, gusto ko rin humingi ng tulong sa inyo. Tsaka nagpapasalamat din ako sa tulong ho ng grupo ni Daddy Frankie. Tsaka salamat din ho sa inyo. Okay, ayan. Mga kababayan, maraming salamat po. Ayan, salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo sa Team Daddy Frankie. Dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta ay patuloy pa rin po tayong nakapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa kagaya ni Bornok na mag-isang anak. Tapos wala siyang pinagkakakitaan kung hindi siya mag-construction. Pinasukan mo ngayon? Opo, sir. Kung hindi siya pupasok, walang pera, pero hindi niya pwedeng iwanan na kanyang magulang nandito sa ospital. Kaya laban lang, bro. Maraming salamat. Maraming Ingat ka salamat parati. Kayo din po, Kumain sir. ka na. Tapos na po, sir. Sige. So ayan, maraming salamat mga kababayan. God bless po.